He revoked lawmakers' housing perks, suspended overseas trips, and promised stricter rules on benefits. But at the same time, he ordered the police and military to crack down. He warned that violent protesters could be charged with treason or terrorism. Political parties in his coalition even suspended several MPs for defending the perks. Despite the concessions, protests are set to continue. Student groups want deeper reforms, higher minimum wages, job security, and real accountability. Observers warn that a security-heavy approach may only fuel more anger. With fresh rallies planned in Jakarta and other cities, the unrest may not end soon. Indonesia's riots reveal a deeper frustration, economic hardship, inequality, and a disconnect between leaders and the people. The housing allowance may have lit the fire, but what keeps it burning is public anger over years of broken promises. For more explainers on global events, subscribe to the Indian Express. Okay. So, ayun po mga kaboses, ang gusto ko pong ipakita sa inyo kung saan ang mga estudyante dyan po naman sa Indonesia, malapit lang po sa atin ang Indonesia, ano po, it's part of the Southeast Asian nation, part of ASEAN or Association of Southeast Asian Nations na kinabibilangan din po natin. Ang isa sa kanilang pinagpoprotesta mga kaboses ay ang lantaran kasi na pagtaas ng allowances daw ng kanilang mga mambabatas. Ayaw po nila kasi po 10 times more daw sa pangkaraniwang kinikita ng mga manggagawa sa Indonesia. Kung kaya't galit na galit po sila dyan sa Indonesia. Meron pang video na yung mga sasakyan at mga bahay ng mga mambabatas ay talagang sinunog nila, mga kaboses, dahil po sa nagngingit-ngit na galit nila sa kanilang mga mambabatas. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng mga estudyante dyan sa Indonesia. Dahil po sa galit na galit sila sa lantaran na pangungurakot ng kanilang mga mambabatas. Hindi pa nga napatunayan na nangungurakot eh. Ang ginawa lang, itinaas ng 10 beses yung allowances ng mga mambabatas kung kaya't nagpupuyos ang damdamin ng mga Indonesian, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mga kabataan ang talagang nag-rally. At dahil dito, ang kanilang Prime Minister ay nag-apologize dahil nga po sa delikadesa, walang delikadesa eh. Ngayon, ano po ang ating pong tinutumbok dito mga kaboses? Dito sa ating bansa, lantad-lantaran na po tayong pinagnanakawan ng mga walang hiyang mga kontraktor, kasabwat ang mga politiko. Hindi po tayo nagpupuyos ng ating damdamin. Hindi po natin pinapakita ang galit natin. Dapat ipakita rin po natin ang galit natin sa mga kurakot na mga empleyado at opisyal ng pamahalaan, hindi lang sa mga kontraktor, kundi yung mga nagpabaya. Bakit dumami itong mga nangungurakot sa kaban ng bayan? Na kung saan ay kitang-kita, meron pa nga akong episode na napanood na yung isang proyekto ng isang kontraktor bumigay pagkatapos nagiba yung flood control. Ano nangyari? Lahat ng mga bahay malapit doon sa pader na gumuho, sira, naanod ang mga ari-arian ng mga kababayan natin. Hindi po ba yan ay talagang nakakapuyos ng damdamin, mga kaboses? Pero tayo, naku po, ang ginagawa natin, ginagawan pa natin ng mga memes, itong mga nangyayaring ganito, parang tuwang-tuwa pa tayo eh. Sa kabila po ng ang dami-daming mga kababayan natin na naghihikaos at naghihirap dahil nga po sa mga kapabayaan na ganito, sa kurakot na nangyayaring ganito, hindi pa rin tayo nagagalit. Ibuntun natin ang galit natin sa mga ganito. Anong dapat natin nga? Hindi naman po natin sinasabi na gawin po natin ang ginawa ng mga Indonesian. Ang gawin po natin mga kaboses,
let's flood. Isa lang ito sa mga pwedeng gawin natin. Bahain natin ang ating mga news feeds. Bahain natin ang ating mga post sa Facebook upang ipahiya itong mga kontraktor, itong mga empleyado ng gobyerno, itong mga mambabatas, itong mga politiko na lantaran ang kawalang hiyaan. Ganun po ang dapat po natin gawin, mga kaboses. Nang sa ganun ay baka sakaling magkaroon pa po sila ng hiya. Baka lang sakali. At sa ganitong paraan, mga kaboses, ipaalam natin na tama na. Tama na. Ihinto na. Tapusin na ang pangungurakot. Ngayon, mga kaboses, ang ating pong topic, ito po, blacklisting ng mga kontratista. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, mga kabayan, hison ako ng hison, Dizon pala eh. Vince Hison, yung palang basketballist ang sinasabi ko, anak ng toko talaga. Ngayon, kahapon po sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi po ni Secretary Vince Dizon na isa sa kanyang gagawin, mga kaboses, sa pag-upo niya sa DPWH ay ang pag-blacklist sa mga kontraktor na nagkaroon ng mga ghost projects at substandard projects. Pakinggan po natin si Secretary Vince Dizon. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang mag-iimbestiga at magpa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Ang isang proyekto na wala na... Ulitin natin, mga kaboses, nang sa ganon ay maidiin natin yung sinasabi ni Secretary DPWH Secretary Vince Dizon. Ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakonsyaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa contractor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang naguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo.
Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately, kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard. Wala. Yan Mag-i-impose ng lifetime ban, lifetime blacklisting ang DPWH sa mga projects na napatunayan na ghost o kaya'y substandard. Yan. Naku po, marami na po ngayon ang nanginginig dito. Kahapon po mga kaboses, yung may-ari ng Wawaw. Yung Wawaw Construction, talagang akala mo maiihina sa kanyang pantalon . Akala mo matatai sa kanyang kinauupuan dahil sa nervyos . Hindi makatingin ng diretso sa mga senador . Kasi po, karamihan sa mga project ni Wawaw na napatunayan na ghost project pala, Bulacan. Bulacan mga kaboses. Ngayon, ang sabi ni Secretary Vince Dizon, lahat ng mga kontraktor na may ghost projects at mga substandard projects, blacklisted, total lifetime ban. Yan na ang kanyang gagawin. Abay, maganda po at kakasuhan daw. Dapat po, Secretary Vince, pati mga kakuntsaba sa DPWH, kasuhan po ninyo, ipakulong po ninyo. Kung ang halaga ng nilustay po nilang pera ay mahigit sa 50 milyon, I am very sure, sigurado yan na mahigit 50 milyon na ang nalulustay na mga yan. I-plunder ang kaso. Plunder po ang kaso ninyo nang sa ganon sila po ay mabulok sa bilangguan. Ganon po ang gawin po natin, Secretary Vince. Nang sa ganon ay masampulan. Sampulan na ninyo yung si Wawaw. Kitang-kita mo naman guilty. Diyan po naman sa pagdinig sa Senado kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Akala mo maatake . Pinapainom pa ng tubig ni Bato de la Rosa . Dahil talagang makikita mo na maaatake na sa kanyang kinaupuan dahil sa nervyos ang loko. Yan ang dapat po natin gawin. Maganda po yan, Secretary Vince. Pero ito pa po, hindi lang po tayo dapat hihinto doon sa mga kontraktor na may mga ghost project at substandard projects. Kasuhan pa ninyo mga kontsaba nila dyan sa DPWH at kasuhan po ninyo itong mga kakuntsaba sa COA, lalong-lalo na yung mga resident COA ng mga DPWH district offices. Sigurado yan, kakuntsaba ang mga yan. Bakit po nakakalusot kung hindi po kakuntsaba itong mga resident COA auditors? Di ba? Ganun po ang dapat po natin gawin. Isa pa po at sigurado, tiyak tayo dito. Marami po ang matatamaan dito, Secretary Vince. Bakit po? Ito po, ipakita ko po sa inyo mga kaboses ang isang ehemplo. Tinanong po natin isang project dito sa San Fernando. I'll be more specific this time. Isang project dito po sa San Fernando. Project na St. Gerard. Hindi po nakita si St. Gerard, kundi ang gumawa sa proyektong yan ay subcontractor. Subcontractor po mga kaboses. At sa aking palagay, hindi lang sa palagay sa aking pananaw mga kaboses, itong proyektong ito substandard na at
ito po ay talaga namang pinagkakitaan na proyekto, mga kaboses. Ngayon, ano po ang gusto po nating tumbukin dito? Ang tinutumbok po natin dito, hindi lang po yung mga kontraktor, hindi lang po yung mga kakontsaba sa DPWH, hindi lang po ang mga kakontsaba, diyan po naman sa COA. Ano po ang gusto po nating tumbukin? Yung mga subcontractor. Yan. Bakit po natin hahayaan na yung mga subcontractor na sila po talaga ang gumawa ng mga proyekto ay naging substandard? Bakit po natin pakakawalan ng mga yon? Dapat pati ang mga yon i-blacklist na rin po ninyo, mga Secretary Vince. Diyan po tayo nagkakaroon ng napakaraming mga napakaraming substandard na mga proyekto dahil diyan sa mga subcontractor . At hindi lang po tayo nagtatapos diyan dahil bukod sa contractor, pinasubcontract sa subcontractor, ipinasubcontract pa sa isang subcontractor na naman. Kung kaya't yung isang proyekto, ilang subcontract na po yan. Hanggang sa, ayun na nga, nakita na nga ni BBM, yung hawakan mo lang yung simento ay talaga namang andaling masira. Kaya ayan po ang dapat po natin gawin. Dapat po yung mga hindi lang po tayo magtatapos dyan sa contractor. Pati mga subcontractor at subcontractor ng subcontractor at subcontractor ng subcontractor ng subcontractor at subcontractor. Yun po dapat, i-blacklist din po natin ang mga yan. Dapat po hindi po nagpapasubcontract ang mga yan, mga kaboses. Ayun po, Ms. Secretary Vince, ang dapat po natin gawin. Nang sa ganon, ay itong mga project na to ay hindi po nagiging substandard. Dapat ipagbawal na yung mga subcontract na yan. Kasi dito po tayo talaga nalilintikan . Dito po tayo nagkakaroon ng mga napakaraming mga substandard projects . Kaya yan po, Secretary Vince, please, hindi lang po yung mga kontraktor ang inyong i-blacklist, kundi pati na yung mga subcontractor ng subcontractor ng subcontractor ng subcontractor at ng subcontractor. Yun po ang dapat po natin gawin. Sigurado maiiwasan yan. At dyan po sa sinabi po ninyo na courtesy resignation ng mga empleyado ng DPWH from top to bottom, isali po ninyo yung mga inspectors, yung mga project engineers. Isali po ninyo yan, mga secretary. Nang sa ganun ay tuluyan na po nating malinis ang DPWH kung talagang gusto po ninyong linisin yan. Ultimo nga mga utility man dyan sa DPWH. Tumatanggap din ng mga yan . Pero yan po ay mga binabalato na lang sa kanila. Siyempre, napakalit naman ang sweldo. Kung may balato, edi tanggapin. Pero bawal po yun . Lalo na kung ikaw ay isang permanenteng empleyado ng pamahalan, bawal po yun. Any gifts na ibibigay, regalo sa inyo, balato man yan o kung ano, bawal po yun . That's still form of graft. Graft and corruption. Kaya ako po'y nabuhayan ng pag-asa nung sinabi po nung in-announce po ng Malacanang na tinanggap na ang resignation ni Secretary Bunuan at ipinalit itong si Vince Dizon. Action man po ito . Kaya sana naman kung Mr. Secretary, kung ma-implement po ninyo etong dalawang sinabi po ninyo, kahit hindi man 100% na ma-implement po ninyo yan. Kahit po mga nasa 75% lang na ma-implement po ninyo, sigurado tiyak yan. Bawas ang corruption dyan sa DPWH. Kaya ngayon talaga namang tuwang-tuwa tayo dahil alam natin na marami po ang mga regional directors, marami pong mga district engineers ang talagang nanginginig. Lalong-lalo na yung sinasabi ko, yung kilala po nating district engineer na talaga namang etong si
district engineer na talaga namang anong tawag doon? Gigolo ba? Sigurado yan, matatanggal na yan. Siyempre, umaasa po tayo na ganyan po ang mangyayari, mga kaboses. No, sana lang. At dapat kasuhan ninyo ng plunder ang mga ito. Kung hindi man po plunder, at least yung pinakamababang pagkakakulong sa kanila ay 20 years. At dapat po ay matanggalan po sila ng karapatan na bumoto at matanggalan po sila ng karapatan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, whether that is elective or appointive position. Yun po ang dapat po natin gawin. At sana, hindi lang po dito sa DPWH magtatapos, lahat po sana ng hensya ng ating pamahalaan. Idagdag na po ninyo ang Bureau of Customs, ang Bureau of Internal Revenue, ang DepEd. Bakit po DepEd? Hindi po ba hanggang ngayon na hindi pa rin po may papaliwanag at naipapaliwanag ni Sara Tanas etong 12 billion na questionabling pondo na nawala dyan sa sa DepEd. Parang parang natatabunan na yung issue ng impeachment ni Sara Tanas Parang tayo na lang ata ang nagsasabi na dapat ituloy pa rin po natin at patuloy nating manmanan kung ano na po ang kalagayan ng impeachment ni Sara Tanas. Dapat ang mga ito, akala mo, sinasabi ng mga DDS, itong dysfunctional Duterte siblings, lahat daw ng kasalanan ay kay BBM. Anak kayo ng nanay ninyo. Bakit hindi ninyo nakikita si Pulong Duterte? 52 billion ang napunta sa kanyang distrito. Hanggang ngayon, binabaha pa rin. Yung ninakaw ni Sara Lustay. Yan po. Bakit hindi po ninyo tingnan ng mga yan? Lahat na lang ng kasalanan, pati pagbaha sa Davao, kasalanan ni BBM. When in fact, kasalanan ninyo. Kasalanan ng mga DDS, kasalanan ni Digongyo. Diyan ang pagbaha sa Davao. At kasalanan ni Digongyo, bakit po tayo nagkaroon ng napakaraming mga makakapal na mukhang mga kontraktor? Lumabas dyan sa Senado kahapon. Kailan daw nagsimula ang pagdi-DPWH ng mga Diskaya? 2016. Kailan na po si Digongyo na presidente? 2016. Marami palang pinayaman itong si Digongyo. Nung naupo siya bilang presidente, naging mayaman na. Diyan na nagsimula itong mga makakapal na mukhang mga kontraktor na to. Pagkatapos, ipinagyayabang pa ang mga magagarang sasakyan nila. Mantakin ninyo. Binalikan ko po yung video, yung interview ni Julius Babaw sa mga Diskaya. Talagang ipinangangalandakan na 40 ang kanilang luxury cars. Mula Rolls-Royce, parang wala tayong nakitang mga sports car na Lamborghini. Mga Rolls-Royce, ano pa nga ba yun? Mga Mercedes-Benz, puro mga SUV. Na kung saan sinabi ni Senador Risa Ontiveros, sasakyan pa lang, umaabot na po sa kulang-kulang kalahating bilyon. Ang halaga ng mga sasakyan ng mga Diskaya, sasakyan pa lang yan. Ay siya nga pala mga kaboses. Ni-raid pala kaninang umaga yung garahe ng mga Diskaya. Nag-serve po sila ng warrant at para tignan yung mga sasakyan. Pero parang wala na Parang nawala na mga kaboses. Pakita ko po sa inyo yung video nang sa ganun ay makita po ninyo. Kaninang umaga lang po ito, mga 9:30 ata ng umaga. Nung sinalakay po yung garahe ng mga Diskaya, mga kaboses. Saglit lang at ako'y ipakita po natin ito. Nang sa ganun ay mapakinggan po ninyo. Parang nawawala naman ang video nito. Anak ng Shokoy talaga. Audio at video. Ayan.
Pero pinasok po ng mga pulis na nag-issue po ng search warrant. Ito pong bahay ng mga diskaya, mga kaboses. Yung bahay po nila kung saan doon po nakagarahe yung mga luxury cars. Nag-search po mga kaboses upang sa ganoon ay makita at mahanap itong mga luxury cars ng mga diskaya po. Sana po ay makita pa rin po natin na makita. Yun, saglit ipakita lang po natin mga kaboses nang sa ganon ay i-share ko po yung video mga kaboses. Ito po yun. Lagyan natin ng sound. Mga pamilya, saktong 8:19 ng umaga ngayong Martes, September 2, 2025. Yan, pahiram lang po natin ng video from the ABS-CBN News, Pahiram lang po para nang sa ganoon ay makita lang po ng ating mga kababayan. Huwag niyo pong ipagkait ito dahil ito po ay para sa ating mga kababayan po. Mga pamilya, saktong 8:19 ng umaga ngayong Martes, September 2, 2025, nakapasok po sa loob ng compound ang mga otoridad. Pero ngayon, kung yung makikita sa aking likuran, hindi pa sila nakakapasok doon mismo sa loob ng gusali nitong St. Gerard Construction. Ayon po sa ating mga nakausap, sila po ay naghahain ngayon ng search warrant hindi po doon sa mga luxury cars umano na nandito sa loob nitong building na ito. Yan po muna ang latest mula rito sa Pasig City. Ayan na. Ayan na mga kaboses. Sinimulan na talaga. Etong masinsinang investigasyon sa mga kurakot. Pero meron tayong nakitang isang news item kanina mga kaboses na parang nawala na yung mga luxury cars po nila . Sa bagay, madali lang naman hanapin yan kung talagang puspusan po ang investigasyon. Investigasyon ng BOC, Bureau of Customs, talaga bang nagbayad po kayo niyan ng tamang buwis? Ito, dapat pukpukin din ng BIR dito. Tingnan natin kung magkano ba talagang binabayad nitong pinakamalaking kontraktor dito sa buong Pilipinas na nagsimula ang kanilang pagyaman noong 2016, mga kaboses. Ito, tignan natin. Yan po, ang dapat po ninyong gawin nang sa ganon ay tuluyan na po natin talagang hindi man natin matutuldugan ito. Sabi nga po ni Secretary Vince Dizon na mahirap po talaga ito. Mahirap na pong ibalik ang tiwala ng taong bayan sa DPWH. Nangangamoy na kasi kayo . Nangangamoy na po talaga kayo . Mahirap po pero we'll just hope na meron pa ring mga, sabi nga niya, na hanapin daw ang mga magagaling at mga mabubuting mga empleyado ng DPWH at sila po ang bigyan ng posisyon. I am very sure na meron pa rin naman po. Hindi naman po kasi lahat rotten apples . Hindi naman po lahat bulok . Hindi naman po lahat kasi isinan lang kanilang kaluluwa kay taning . Kaya tayo po'y nabibigyan pa rin po ng pag-asa. Ito, bigyan ko po kayo ng isa pa pong mga impormasyon. Sana naman po kayo po mga kaboses, mga kababayan, mga kapatid, mga followers po natin sa Facebook, sa TikTok, simulan na po ninyo na hanapin itong mga proyekto na kung saan sangkot ang mga kumpanya ng mga diskaya. Ayon sa pananaliksik na Philippine Center for Investigative Journalism, ito po ang mga affiliated construction companies ng mga diskaya. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builder and General Contractor, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Waymaker
General Contractor, OPC, YPR, General Contractor and Construction, Elite, General Contractor and Development Corporation, Amethyst, yan po, St. Timothy, ayan, Alpha and Omega, ayan po, ang mga kumpanya na sangkot ang mga diskaya. Ngayon, ipapakita ko din po sa inyo mga kaboses, meron bang mga kontrata na nakuha etong mga kumpanyang ito dito po sa lalawigan ng La Union? Meron po mga kaboses. Finilter ko na po ito kanina nang sa ganon ay makita po ninyo. Ipapakita ko po sa inyo mga kaboses ang aking screen. Total, walang sound dito eh. Iyan po. Ito po ang mga nakuha po ng mga naturang kumpanya o kinabibilangan ng mga kumpanyang yan dito po sa ating lalawigan ng La Union. Ayan po sila. Ipapalaki po natin nang sa ganun ay makita po ninyo mga kaboses. Ayan. Ito po lahat. Balik lang natin. Parang yan. Ito po lahat mga kaboses ang mga nakuha ng mga kumpanya affiliated with the Discayas. Dito po sa lalawigan ng La Union. Karamihan po ay dyan po dito po sa First District. May 3 silang nakuha. May 2 nakuha dyan sa Aringay under Great Pacific Builders. Lahat na po. St. Gerard. Dito po sa First District. Meron din pong Amethyst. Ang total na nakuha po nila ng lahat ng mga project na to na natapos noong April 2024 at June 2024, 886,417,298 pesos and 45 centavos. Yan po ang mga nakuha ng mga kumpanya ng Diskaya dito po sa ating lalawigan. Yan po mga kaboses, nakita po natin sa ating pagtatanong-tanong na itong si St. Gerard Construction mga kaboses ay hindi po nagpakita sa isa sa mga binisita po nating project. Dito po sa ating bayan, dito po sa ating lungsod, dito po sa San Fernando. Kung hindi isang local subcontractor at subcontractor ng St. Gerard ang gumawa ng naturang proyekto. Dapat ito i-ban din ito eh. Dapat ito i-blacklist din po ito, lifetime. Dapat ang mga ito, mga kaboses, ay sampahan ng kaso rin. Sampahan din po ninyo ng kaso. Etong mga ungas na mga ito, mga kaboses. Mantakin po ninyo. Yan po ang nakita po natin na mga proyekto. Sa flood control pa lang ito Flood control lang ito ang pinakita ko po sa inyo, mga kaboses, na 886,000. Yung sinasabi po natin kanina na proyekto po dito, hindi po flood control yon, pero project po ni St. Gerard na pinasubcontract. I am very sure kasi nga po, hindi naman po nakita talaga na St. Gerard. Yung karatula, wala nga eh. Speaking pala of karatula, bakit po walang karatula ngayon? Ang ongoing construction dyan po sa P. Burgos Street. Apo DPWH, bakit wala pong karatula dyan? Sino ang kontraktor niyan? Ilang araw? Magkano ang pondo? Kailan matatapos? Bakit po walang nakalagay na karatula dyan? Sino ang implementing agency? Dyan sa proyektong yan. Malaki to. Bagong-bagong kalsada. Pagkatapos, sinira nyo na naman. Traffic na naman po dito sa San Fernando. Eto. Yung pinakita ko po sa inyo mga kaboses na 886,417,000
298 pesos and 45 centavos, flood control pa lang yan. Marami pa pong mga project, itong si St. Gerard, si Amethyst, si Alpha and Omega Construction, dito sa ating lalawigan na hindi po flood control. So sa makatuwid pala mga kaboses, tayo rin po dito sa La Union ay meron pong bahagi sa pagpapayaman ng mga diskaya. Nakakahiya eh. Nakakahiya po na tayo pala ay pinaggatasan din nitong mga diskaya na to at ang kanilang mga subcontractor dito sa ating lalawigan. Sino kaya ang tao nila dito sa La Union, itong mga diskaya na to? I am very sure na meron po silang tao dito. I am very sure na itong diskaya na to ay ipinaparenta po nila. Ang kanilang lisensya at mga local contractor din ang gumagawa ng mga projects na to. Ngayon, ano pong masasabi po ng DPWH dito? Huwag niyong sabihin 3 proyekto, napakalaking mga proyekto dyan sa San Gabriel. Sa ilalim ng St. Gerard Construction, iisang araw nagsimula, iisang araw natapos, pero ang halaga ng proyekto 450 million pesos. 2 proyekto pala sa San Gabriel, isa sa Nagsabaran, San Juan. So ibig palang sabihin yan, katakot-takot na mga heavy equipment ang dinala ni Diskaya dito po sa ating lalawigan, particularly dito sa First District, upang sa ganun ay isagawa. Itong mga proyektong ito, mga kaboses, mantakin po ninyo. Ito, ayan meron pa silang karamihan dito, First District Luna, Alpha and Omega sa Luna, slope protection dito sa San Fernando, worth 100 million, 99 million, 98 million, 996,959 pesos and 56 centavos. Natapos po April 30, 2025. Sino ang representative ni Diskaya, St. Gerard, dito po sa San Fernando? Yan na lang ang tanongin natin. Sigurado ako, I am very sure, papakita ko po sa inyo, substandard itong project ni St. Gerard na to, dito sa San Fernando. Kasi na-identify na po natin kung nasaan ang proyektong ito. Sino ngayon ang subcontractor ng project na yan? Yan ang hanapin po natin. I am very sure, meron po tayong makukuhang pangalan dito na subcontractor nito. Sigurado yan, makakarating yan sa DPWH, makakarating yan sa Malacanang. Sigurado po yan. Kung talagang totoo yung sinasabi po ni Secretary Vince Dizon, mga kaboses, sigurado po yan na mabablacklist na po yan at mababan for lifetime dyan po sa DPWH. Sana nga po. Yan ang dapat po nating gawin nang sa gano'n naman ay tuluyan na po nating malinisan ang ating pamahalaan sa korupsyon. Kayo pong mga subcontractor dito sa San Fernando, marami po kayo. I am very sure of that. Kasi may mga kaibigan din po tayong mga subcontractor. Sabihin na ninyo, pumiyok na kayo. Habang hindi pa po kayo nakakasuhan. Baka mamaya makasuhan po kayo, baka mamaya kayo na po ang maging ma-blacklist. Kayo na po ang mabigyan ng lifetime ban. Mawawala na po ang inyong kabuhayan. Kaya ngayon pa lang, pumiyok na kayo, sabihin na ninyo. Nang sa ganon ay tuluyan ng malinisan ang hindi magandang kalakaran dyan sa DPWH. Hindi lang po sa DPWH nangyayari ito Kahit sa mga LGUs nangyayari din po ito. Na yung winning contractor, winning bidder, pinapa-subcontract, and then ipapa-subcontract na naman. Kung ilang subcontract, kung kaya't ang natitirang pondo para sa mga proyekto, kakapiranggot na lang.
So yun po ang mga dapat po nating gawin. Mantakin po ninyo, First District, 800, magkano na nga yun? 886 million isang taon. 886 million sa isang taon ang pinagkaperahan ng mga diskaya dito sa First District at Second District ng La Union. Mantakin po ninyo yun, mga kaboses. Napakalaking pera po yan. Kung ayan po ay nagamit sa tamang paraan, tiyak marami na po sana improvement ang ating lalawigan. Isa pa, meron pa po tayong nakita na mga proyekto. Ito rin siguro, palagay ko ito, nadoble itong pinondohan ng DPWH. Ang tanong ko po, nasaan ba ang San Fernando Baywalk? Nasaan ba ang San Fernando Baywalk? Ang Baywalk po kasi doon sa Poro Point, ay Poro Point Baywalk yun. Dito sa San Fernando, ang alam po nating Baywalk ay meron dyan sa Katbangin, Ilocano Sur, Ilocanos Norte at sa Pagdarawan. Bakit po yung Baywalk na San Fernando Baywalk, I am very sure na itong San Fernando Baywalk na to ay sa Katbangin. Napakahaba po yun. Hanggang doon sa malapit sa sitio Tawi-Tawi ng Poro. Pero bakit po ang pondo po niyan wala pang 50 milyon? Samantalang ang project po dito sa Ilocano Sur ay 96 million, Ilocanos Norte 96 million, Pagdarawan 96 million. Diyan sa Baywalk na yan. Pero ang description kasi diyan sa Katbangin, Baywalk. Dito naman sa Ilocanos ay seawall at Baywalk. Ang galing, ano? Ang galing, no? So ano pong pinagkaibahan nun? Pareho lang naman yung ginawa nila sa Katbangin, pareho lang naman ang ginagawa ngayon dyan sa Ilocanos Sur at Ilocanos Norte at sa Pagdarawan. Pero 96 million yung portion ni Ilocanos Sur, 96 million yung portion ni Ilocanos Norte, 96 million yung portion ni Pagdarawan. Anong pinagkaibahan nun? Pare-parehong nasa tabing dagat. Don't tell me na nagdoble na po ang presyo noong ginawa yung sa Katbangin kaysa sa ginagawa ngayon dito sa Ilocanos Sur at Ilocanos Norte at sa Pagdarawan. Ngayon, hindi po ba yan ay mga programa o proyektong nakakapagtaka? Mga kaboses? Kaya talagang mapapailing tayo sa mga ito eh. Ngayon, isa pa po sa ating hihilingin kay DPWH Secretary Vince Dizon. I am very sure makakarating to. Mr. Secretary Vince Dizon, sir. Ipanukala po ninyo sa Pangulo na ang kanyang website na isumbong sa Pangulo, hindi lang po mga flood control projects ang ilagay po dyan. Naway palawakin po ninyo. Isama na ninyo lahat ng mga proyekto ng DPWH. Dapat magkaroon na po kayo ng section dyan sa sumbong ng Pangulo na eto DPWH, eto Bureau of Customs, eto para sa BIR, eto para sa DepEd, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, dapat nandyan na sa sumbong sa Pangulo to make it easier for the public na magsampa o kaya mag-submit ng reklamo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Now, if you really want, Mr. PBBM, to redeem your family name, this is what you're going to do. This is going to be a very daunting task. This is a Herculean task, but we can do it. You still have more than 2.5 years to go under your administration. If you can implement this
in the next 6 months, I am very sure na marami pong paglilinis ang gagawin natin. Marami pong paglilinis ang gagawin po ninyo. At tinatawangan din po natin ng pansin ang Department of the Interior and Local Government and the Bureau of Corrections. Humingi po kayo ng budget dyan sa DBM. Humingi po kayo ng budget sa Malacanang. Magpatayo po kayo ng mas malaking bilangguan dahil I am very sure kung talagang totoo itong mga sinasabi ng ating Pangulo, marami po kayong ibibilanggo. Yan ang dapat po ninyong gawin. Humingi po kayo ng pagpapatayo, pondo sa pagpapatayo ng bilangguan dahil kukulangin po tayo. Kukulangin po tayo sa karsel. Kukulangin po tayo sa bilangguan. Kung kahit na 50% lang ang maipatupad dito, sigurado ko niyan. Kukulangin na po tayo ng bilangguan. Kaya, DILG, Bureau of Corrections, Bureau of Jail Management and Penology, hingi na po kayo ng karagdagang pondo. Huwag kayong mangungurakot, baka mamaya kayo rin po ang may bibilanggo. Dapat humingi na po kayo ng pondo nang sa ganoon ay magpatayo kayo ng karagdagang selda para sa mga masasampahan ng kaso kung talagang tutuhanin itong gagawin po ng ating Pangulo. Yan po ay kondisyon kung tutuhanin. Pero palagay ko tutuhanin naman ito eh. Kasi nga po, sabi nga ni Secretary Vince Dizon na kung kaya niyang magpatanggal ng lisensya ng driver ng mga SUV, kaya rin po daw niyang magpatanggal ng lisensya ng mga kontraktor. Dapat hindi lang po pagpapatanggal sa lisensya ng kontraktor ang gawin po ninyo. Ang gawin po ninyo, sampan din po ninyo ng kaso. Ang maganda po sa sinabi po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, ay lahat daw ng mga ebidensya na nandyan sa DPWH ay isusubmite sa Independent Commission. Independent Commission na bubuuin ni PBBM. Yan po ang maganda dyan. At least meron na po tayong simula. Meron na po tayong first step na sinasabi nga po. Good morning, sir. Kung matuloy ang independent panel, shoot na shoot si Bongo. Sigurado yan. Talagang dyan po sa Mr. Tata Tumampo, dyan sa Senado kahapon, talagang todo tanggi na wala daw siyang kinalaman sa mga aktibidad ng kumpanya ng kanilang pamilya. Na ito palang pamilya ni Bongo, meron palang sabwatan dyan sa mga proyekto ni ni Diskaya. Nagsimula ng 2016. So ayan po mga kaboses ang dapat po natin gawin. Mr. Secretary Vince Dizon and even Undersecretary Castro. Si Auntie Claire na sinasabi po natin. Auntie Claire, baka naman po pwedeng iparating po ninyo sa Pangulo. Palawakin po natin ang website na sumbong sa Pangulo at dapat po ang gagawin din po ng ombudsman magkaroon din po kayo ng kahalintulad na website ng ating Pangulo na gawing maging nagawin po nating ito na naman po sinasabi po natin kasi sa TikTok nagpapa-extend ng oras Bahala na to. Dapat po ang gawin po ng ombudsman ay magkaroon din po kayo ng kahalintulad na website ng ating Pangulo at gawin po ninyong mas madali ang pagsampa ng kaso ng reklamo diyan sa ombudsman sa mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan. Ganito na po dapat gawin natin We should become more transparent
sa lahat ng transaksyon sa ating pamahalaan. Yun. Kaya hinihingi po natin na palawakin po natin yung website sa ating Pangulo, sa sumbong sa Pangulo. Lahat ng project ng DPWH ilagay dyan. Lahat ng mga hensya ng gobyerno ilagay dyan. Nang sa ganun ay kung ano po yung reklamo, very specific na po natin. Kung hindi man po, sa ombudsman na po. Dapat ang ombudsman magkaroon po kayo ng kahalintulad na website sa sumbong sa Pangulo nang sa ganun ay mas madali po ang magreklamo. Sa ngayon po kasi, kailangan mo pong mag-submit up yun ng Pero ang palagay ko, meron na rin po, pwede na rin po kayo magreklamo dyan sa website sa ombudsman sa ngayon. Kaso nga lang problema, isa pa sa problema po natin, pag pumunta ka sa mga government websites, ang bagal mag-load. Kahit na po sa desktop, kahit na po sa laptop, lalong-lalo na po sa cellphone. Bakit po kaya ganun? Bakit po kaya ganun kabagal ang website ng ating pamahalaan? Isa pa po sa dapat po ninyong gawin ito. Gawin po ninyong mas mabilis. Kahit na ang aking speed test sa ating internet nasa 300 Mbps. Wala pa rin. Mabagal pa rin, mga kaboses. Ang nangyayari pong mag-speed test nga ako. Nang sa ganun ay makita nga natin to mga kaboses. Yan po ang isa pa po sa problema natin. Katulad ko po mga kaboses, na minsan ako'y nababanas. Pag mabagal po ang aking internet, mga kaboses, ayoko nang ituloy kasi nakakabanas ayan. 350 Mbps pala. Pagkatapos, pag pumunta ka sa website ng pamahalaan, naku, ang bagal. Kaya ito dapat pong pagtuunan din po ito ng pansin. Department of Information and Technology. Tingnan naman po ninyo ito. Nang sa ganun ay I am very sure na pag ginawa po ninyo ito, mas marami pa po kayong makukuhang mga reklamo. Mr. President, Mr. Secretary, gawin na natin to. Let's do it. Katulad ni sinasabi ni Secretary Juan Flavier nung araw. Let's do it. Gawin na natin to nang sa ganun ay tuluyan na po. Tayo po'y huling-huli na sa ASEAN countries na dati-rati kung hindi man tayo'y pumapangalawa sa Singapore, ngayon po nasa pangatlo na po tayo sa pinakamababa. Ang pinakamababa po Myanmar, Cambodia, Timor-Leste pa pala, pagkatapos tayo. Pang-apat sa pinakamababa sa ASEAN. Hindi po ba't nakakahiya yun? Dati-rati, pumapangalawa tayo sa Singapore. Inunahan na po tayo ng Malaysia, inunahan na po tayo ng Indonesia, inunahan na po tayo ng Thailand, inunahan na po tayo ng Vietnam. Baka mamaya, uunahan pa tayo ng Cambodia o kaya Laos. Kaya malalaos na po tayo niyan. Kaya mga kaboses, gamitin po natin ang sumbong sa Pangulo. Nang sa ganon ay may paalam sa Malacanang kung ano yung mga katiwalaan. Let's start with this flood control projects. I am very, very sure na marami po kayong makikita dyan. Picturean po ninyo. I-post po ninyo sa social media. Pagkatapos, gamitin po ninyo ang hashtag na sumbong sa Pangulo. Nang sa ganon ay makarating po sa kanila etong hinanaing ng taong bayan. Ayan po ang dapat po natin gawin. Kayo pong mga nakaupo dyan sa pamahalaan, huwag po ninyong hintayin na ang taong bayan ay magngingit sa galit at mangyayari po ang ginawa ng mga estudyante na magpoprotesta dyan sa Indonesia na kanilang pinagsusunog ang mga bahay ng mga mambabatas
Huwag po ninyong hintayin na ganoon po ang mangyari sa atin. At pag ganyan po ang nangyari sa atin, mga kaboses, I am very, very sure, marami pong mga mambabatas, mga mambubutas, mga politiko na masusunog ang kanilang bahay at masusunog ang mga magagara po nilang mga sakyan. Huwag po. Huwag po ninyong hintayin. Dapat ngayon na. Simulan na natin ang revolusyon sa pagbabago. Revolusyon sa paglilinis sa hanay ng gobyerno. Ipakilala natin lahat ang mga walang hiyang mga politiko, mga walang hiyang mga kontraktor, mga walang hiyang empleyado ng ating pamahalaan. Ako nga po'y nagpapasalamat kay Meta dahil simula daw po nung katapusan ng Agosto, pwede na raw po magmura. Pwede na raw pong magmura sa Meta, mga kaboses. Ayun ang sabi, pero hindi po natin gagawin yun. Hindi po natin gagawin yun. Pero pag tayo po ay napuno, tiyak, siguro mapapamura tayo. Ganyan po ang mangyayari, mga kaboses. Kaya ayan, medyo napahaba po ang ating talakayan ngayon. Mahigit 1 oras po. Dahil dito nga po sa sinasabi po natin na pagsisimula sa paglilinis sa DPWH. Mr. DPWH Secretary Vince Dizon, sir, please, hindi lang po yung mga contractor na may ghost projects at substandard na projects ang i-blacklist po ninyo for life. Isama na rin po ninyo ang mga subcontractor. Dahil dyan po nagsisimula po ang pagiging substandard ng mga public works projects. Hindi lang po sa flood control, kundi sa lahat na po ng public works project. I am very sure na pag ginawa po natin yan, marami po tayong maibibilanggo kung talagang ibibilanggo po natin ang mga nagkasala. Yan po ang dapat po natin gawin. Bayan mga kaboses, hanggang dito na lamang po muli ang ating live podcast ngayong araw po ng Tuesday, ikadalawa sa buwan ng September, taong 2025. Please like, share, and subscribe. And also comment sa ating podcast nang sa ganon ay mas marami po ang ating mararating. Muli po mga kaboses, maraming salamat po sa paggantabay sa ating podcast ngayong araw. At sa ating pagtatapos, muli, buksan ang kaisipan, alamin ang katotohanan, ang susi sa kalayaan mula sa kamangmangan. Ang mayaman sa kaalaman, laging nailalayo sa kapahamakan. Maraming salamat po. Mabuhay at good afternoon po sa inyo. Mabuhay ang Pilipinas.